sa atin 5. Oho. Pero all over the region, merong, I think, a total of 400 military bases ang Amerika na nakapalibot sa China. Nagsasabi na ang China agresibo, may nagsasabi naman na normal lang na maging ganyan ang kanyang posture dahil nga sa ang kanyang malakas na ekonomiya, kailangan lamang depensahan. Tapos may mga pahayag pa ang ilang mga, sabi nga, mga bloc na tawag ko dito ay allied ng Amerika. Dito po sila nagpopormahan. Baka may magkamali, maapektuhan po ang rehiyong Asia kung saan naroon ang Pilipinas, General. May mga panganib dyan. Lalo na ngayon na tumitindi yung iringan ng Estados Unidos at ng China. Itong mga bases palibot sa China, isa na tayo dyan. At yung mga nasa South Korea, sa Japan, sa Australia, at saka yung ibang mga isla sa South Pacific. Ang delikado dyan na nakikita ko, noong Oktubre 2, 2019, nag-withdraw ang US na tinatawag na INF Treaty, yung Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, na ang mga missile, yung treaty na yun, hindi pwede maglagay ng US ng mga missiles na 500 kilometers up to 5,500 kilometers ang range. Nung nag-withdraw siya dyan sa treaty na yan, unilaterally with Russia. So, pwede na siyang maglagay ng mga missile sa Japan, sa South Korea, sa Pilipinas, at sa Australia. Target tayo dyan. Magnet. Yan ang malaking panganib sa atin. Umayag ang ating mga liderato na maglagay ang US ng mga missile na sa loob ng 10 minuto makakaabot sa Beijing sa Shanghai. Ilang kinaiba yan sa yung nangyari noong 1962, yung sa Cuban Missile Crisis na nagkaroon ng nuclear war at that time. Dahil naglagay ang USSR ng kanyang mga missile sa Cuba. So dito... Kung ganyan din ang gagawin ng US ngayon, lalagay siya ng mga missile sa Pilipinas, sa Korea, sa Japan, ay yan ang magiging dahilan ng nuclear war. Dahil hindi pa pahayag at China na nakaumang sa kanya yung mga missile na loob lamang ng 10 minuto, aabot na sa mga main cities. Pong punto din na nakikita ho dito, no, diyan sa plano ho yan na pagdadagdag ng mga base militar sa Asia, kung meron na ditong 5 at mababanggit nyo nga, may mahigit apat na raan nagkalat ho yan. Meron pong isa pong posturing na sinasabi na nagpahayag itong si Secretary Austin na meron pong yung Chinese Air Force parang tawag diyan, nag-overflight o kung ano man sa may Taiwan. At sabi ni ni Secretary Austin, rehearsal. Anong ibig sabihin nagpa-practice na, hindi naman o preparing for something, General? Yun nga, yung
yung nabanggit ko kanina na tumitindi yung irigan ng Oho. Estados Unidos at China. Ginawa ng China yun dahil nagpo-provoke ang Amerika sa Taiwan. Na sinusultalan niya mag-independent. Tapos may pangako ang Amerika na susuportahan ng Amerika ang Taiwan at lilusog siya ng China. So, ang kanyang description ay rock solid support. So, kung magde-declare ng independence ang Taiwan, ay siguradong magkakager. And kung magkagera, siguradong papasok ang Amerika. Pag pumasok ang Amerika, ito sa mga gagamitin yung mga launching pad for attacking China. So yung mga 5 military bases niya dito sa Pilipinas. Halimbawa, kapag nag-concentrate ang mga pwersa ng Amerika sa mga 5 bases na meron siya dito sa Pilipinas, siguradong isa sa doktrina ng China is to seize the initiative lagi. Hindi niya pa pabayaan na ilusubin siya muna. Siya muna ang lulusog dito sa mga pagka nag-troop concentration ng Amerika dito sa mga bago na ito. Interahan tayo ng China, sigurado yan. So, baka maulit na naman to, General, na masangkot ang Pilipinas sa isang gulo na hindi naman niya gusto. Benji, talagang masasang tayo sa isang gulo. Or wala naman tayong kinalaman. Yes. Hindi tayo nakikialam sa mga kaaway ng mga higante. So, anong dapat na gawin dito, General? Ito po isang realidad na maaari pong mangyari, General? Mangyari talaga yan. Pagka pumayag tayo sa kung hindi natin na iniisip yung ating national interest at saka national security, na magpapatuta lang tayo sa mga superpowers, talagang mapapahamak ang bansa natin. Ganyang banta, naririyan lang, sabi nga, konting kibot lang at na mali ang calibration, General, sisiklab at sisiklab ito at talagang madadamay ang Pilipinas. Totoo yan. Kung hindi nag-iisip yung ating mga leader nito na protektahan ng national interest ng Pilipinas, nangyayari talaga yan. May mga iba-iba hong bersyon dyan sa Ayungin Shoal, yung pagbomba ng Chinese Coast Guard sa ating vessel, sinasabing civilian vessel but manned by the Philippine Navy personnel. Ano ang take nyo rito, General, sa pangyayaring yun? Kasi yung China, they claim na yung Ayungin Shoal is their property. Tayo, kiniklaim din natin yun. Okay? So, yun ang tama dyan. Dito sa geopolitics, katulad nung sinabi ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Sabi naman ng China, hindi namin kinakilala yan. Yung history ang pinagbabasihan naman ng China na based on history sa kanila yun. So, sino ngayon na magsasabi kung sino yung tama? Tapos nung ipapatupad ng Amerika yung decision ng The Hague, magpadala sa ng 2 aircraft carrier battle groups pagkatapos ng decision ng The Hague. Sabi ng China, pag pinatupad ninyo yan, kaya tayo. And for the first time in history ng US Navy, umatras ang US Navy. Umatras yung 2 aircraft carriers. Dahil kayang-kaya yung palubugin ng China,
dalawang aircraft carrier within minutes. Mm-mm. At meron silang mga anti-ship ballistic missiles na specifically designed to sink aircraft carrier battle groups. Mhm. At meron ng ginagawang code of conduct para dyan sa South China Sea. Dapat yung buong ASEAN tapusin yung code of conduct na usapan. Para maliwanag kung ano yung kung ano yung dapat code of conduct dyan sa South China Sea. Inyong napakinggan at natunghayan ang Defense File. Hanggang sa muli, maraming salamat po.